Dahil may natira akong pritong isda kaya napagdesisyonan kong isahog na lang sa aking ginataang papaya. Magandang araw sa lahat, maayong adlaw burias. Syempre bago tayo makagulay ng ginataang papaya ay nanungkit muna tayo dito sa puno. Inutusan ko na nga ang anak kong panganay na manungkit at ito nga ang unang nalaglag, balit tatlo lahat ang kanyang nasungkit. Sakto lang din kasi may isang piraso na nahinog na sa puno. Binalata na nga ni mama itong papaya. Pagkahiwa nga niya ay ito ang nasa loob, manilaw-nilaw na o manibalang. Pagkakita ko nga nito ay natakam ako. Oy, parehas tayo ng iniisip. Sarap to isawsaw sa suka, 'di ba? Hiniwa na nga ni mama itong papaya ng paganito. Pero yung may mga parting may hinog na ang itinira namin. Para naman ito ay ating tirahin. Oy, Zay, hindi yan tulad sa iniisip mo. Papaya to ha, papaya. Nagtira nga lang kami ng 4 na slice para isawsaw natin sa suka at solve na ang merienda nito. Nilagyan ko nga muna ng asin bago ko nilamas para naman matanggal ang kanyang dagta. Pagkatapos ko ngang malamas sa asin ay binanlawan ko na ng tubig. Binanlawan ko lang ng 3 beses para sigurado talaga na wala na yung dagta niya. At pagkatapos, isinalang ko na nga dito sa apoy para palambutin. Nang sa tingin ko nga ay malambot na, ay nilagyan ko na ng gata. Dito sa probinsya, pag nagluluto ng ginataan, minsan hindi na nilalagyan ng unang piga o pangalawang piga. Ang iba talaga ay diretsuhan na tulad ng ginagawa ko. At ito na nga yung prito natin, nasa 4 na piraso na lang. Kaya, need na talaga natin gulayan para tipid ba. Binuksan ko na nga uli ang kaldero at ang video ko pa wala magkadiamo, hiwi-hiwi style na. Inilagay ko na nga yung 4 na pirasong isda. Maya-maya nga ay ganito na siya. Ilang segundo na lang maluluto na to. At pwede na iserve. Pagkabukas ko nga uli sa kaldero ay pakunti na yung sabaw niya. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Isi-serve na natin to. Tara guys, kain!